Hindi ko talaga alam kung ano ito pero ipinakilala siya sa akin ng asawa ko. Sinubukan ko lang naman hanggang sa nagustuhan dahil palagi akong nananalo. Hanggang sa yung perang napapanalo ko ay nagagastos ko din sa pang-araw-araw naming buhay hanggang sa nawili na nga ako. Araw-araw ay ang laki na ng talo ko, bawat araw ay hindi ako tumitigil dahil gusto kong mabawi ang natatalo ko. Hanggang sa hindi ko napapansin na sobrang laki na pala ng natatalo ko, ubos na rin ang mga ipon ko sa lahat ng bangko. Nadamay pa ang last pay ko noong nag-resign ako dahil sa ngayon ay wala naman akong trabaho. Sa bawat paglalaro ko kasi ay parang nag-e-enjoy ako, hindi ko namamalaya ng oras at nawawala din ang pagkaboryo ko dito sa bahay. At ang isa sa mga pinoproblema ko sa ngayon ay nagkanda utang-utang pa ako sa mga apps at natuto din ako magsinungaling sa asawa ko para lang sa pera. At ang pinakamasaklap pa ay nadamay pa pati bonus ng asawa ko dahil magbabakasyon sana kami kaya pinag-loan ko siya. Pero ang lahat ng pera na yon ay napatalo ko din, nadamay din ang pocket money namin sa pagbabakasyon. Pati ang 6,000 piso na natira sa sahod niya ay nadamay din kaya nung una ay takot na takot ako dahil hindi alam ng aking asawa. Hindi ko agad sinabi sa kanya hanggang sa kinailangan niya na ng GCash dahil may babayaran daw siya. Nagmamadali siya nun kaya dito ko na sinabi na wala na talagang natira sa lahat ng pera. Sobrang nagalit ang asawa ko, dito ko pa lang siya nakitang nagdabog ng ganon at dumaldal ng sobrang lala. Pinagmumura niya ako kaya parang dito pa lang ako natauhan sa lahat ng nagawa ko. Grabe na pala ang kaadikan ko sa sugal. Hanggang ngayon ay galit pa rin ang asawa ko sa akin, hindi na ako pwedeng humawak ng pera niya kahit noon ako naman talaga ang humahawak ng sahod niya at nagbabudget. Kaya ngayon ay nasyak ako sa mga nagawa ko at nahihiya na himasmasan lang ako nang sinabi ng asawa ko na ang lakas ng loob kong magsugal dahil wala naman akong trabaho. Wala naman akong sariling pera at isa pa pagod na ang asawa ko sa trabaho niya dahil imbis na uuwi siya ay sumasideline pa siya sa pag-aangkas. Ni katiting sa sahod na pinaghirapan ng asawa ko ay wala siyang natanggap. Ang pera niya ay sobrang konti lang dahil pambili lang yun ng ulam. Kaya sobrang hiyang-hiya ako sa mga nagawa ko at sobrang na-trauma na ako. Madalas umiiyak na lang ako mag-isa dito sa bahay. Wala nga po pala kaming anak, dalawa lang kami sa isang rent-to-own na bahay at ako lang palagi ang naiiwang mag-isa. Kaya sinabi ko na lang sa sarili ko na babangon ako at matututo na ako pagdating sa pera, lalo pa ngayon na wala ng tiwala ang aking asawa. Nag-a-apply na po ako ng trabaho ulit para mabayaran ko ang mga perang inutang ko at para makapag-ipon na uli. Kaya maraming salamat po Ate Chari sa pagbabasa nyo ng kwento ko para sa mga kagaya kong lulong sa sugal. At gusto ko lang din pong magtanong sa mga kagaya ko na lulong sa sugal kung ano po ba ang ginawa nila para maiwasan. Magbabasa na lang po ako ng comment section kaya hanggang dito na lang Ate Charis, Mrs. Sugarol. Unang-una, hindi ako masyadong eksperto sa pagbibigay ng ganitong klaseng payo kasi parang ang kalaban mo na dito yung sarili mong pag-iisip. Pero kahit papano ay nakarelate ako dahil pinagdaanan din namin to ni my dear pero hindi po ako yung nalulong. Kaya lang kasi kahit anong sabihin namin at ibigay na payo, walang ibang makakatulong sa'yo pagdating dito kundi ikaw lang. At ang sa tingin ko na mga pwede mong gawin ay unang-una syempre, patawarin mo muna yung sarili mo at tanggapin mo sa sarili mo na nagkamali ka. Pangalawa, hayaan mo muna siguro yung asawa mo na huwag kang pahawakin ng pera dahil lalo ka lang matitempt at sobrang hirap na i-gain ulit yung trust niya. At syempre, yung pangatlo, gustuhin mo muna sa sarili mo na magbago. Kasi kung ikaw mismo, gugustuhin mo na talaga magbago, magagawa mo yan kasi matututo kang magdisiplina. Kasi noon si my dear, alam nyo, kahit anong sabihin ko, wala rin. Kahit ano pang bilhin ko sa kanyang kapalit, wag lang siyang magsugal, wala pa rin nangyayari. Pero dumating kasi siya sa time na siya mismo, gusto niya nang baguhin yung sarili niya at umayaw na siya sa paglalaro ng games. Kaya ang kailangan lang dito ay gustuhin mong magbago tapos gawin mo. Maglaan ka ng oras sa ibang bagay, yung tipong malilibang ka para mawala yung isip mo sa pagsusugal.